Bilang tugon sa biglaang krisis, inanunsyo ng administrasyon ng Shanghai University ang isang indefinite suspension ng lahat ng klase sa mga nagtipong student body. Kasunod ng mga emergency mobilization orders, ang lahat ng high-level teaching staff ay sumakay sa mga military transport helicopter, at umalis ng magkakahiwalay na grupo upang magsilbing reinforcement sa iba't ibang pasukan ng Origin Land. Habang kumakalat ang panik at mga balibalita sa buong campus, naglakad sina Lin Zichen at Shen Qingan sa gitna ng karamihan. Dahil alam nila ang katotohanan tungkol sa malawakang beast invasion, napagtanto nila na ang pinakamainam nilang opsyon ay ang mabilis na pataasin ang sarili nilang lakas upang maprotektahan ang kanilang sarili. Pagka-uwi sa kanilang quarters, agad na umupo ang dalawa at pumasok sa malalim na meditasyon, habang itinutulak ang kanilang mga limitasyon sa isang desperadong pagsisikap na lumakas bago tuluyang makarating sa kanila ang kalamidad. Sa pamamagitan ng matinding focus at bugzo ng spiritual power, matagumpay na napuwersa ni Lin Zichen na magbukas ang isang acupoint, na naging daan sa isang major breakthrough. Ilang sandali lang, isang masayang Shen Qingan ang humarap sa kanya, at inanunsyo na matagumpay rin niyang nabasag ang kanyang mga bodily seals. Sa pamamagitan ng kanilang synchronized na pagsisikap, kapwa sina Lin Zichen at Shen Qingan ay opisyal nang nag-evolve bilang mga advanced level beings, na umabot sa Advanced Tier 4 at Advanced Tier 1, ayon sa pagkakasunod-sunod. Sa isang pagpupulong kasama si Liu Quanwo, binanggit ng director na ang kanilang bagong advanced status ay nangangahulugang sa wakas ay mayroon na silang kinakailangang blood qi upang gisingin ang natutulog na Pavilion Master. Gayunpaman, nagpahayag siya ng pag-aalala na ang mga top-tier experts na orihinal niyang binalak na isama bilang mga escort ay na-deploy na lahat sa Origin Land. Hindi natinag sa kawalan ng proteksyon, nagpasya si Lin Zichen na dapat na silang tumuloy sa mga ancient ruins agad-agad. Nangatuwiran siya na ang paghihintay sa pagbabalik ng mga expert ay maaaring matagalan ng husto, at nananatili siyang may tiwala na ang kanyang danger perception ability ay magpapahintulot sa kanila na makatakas kung magkakaproblema. Samantala, sa Origin Land, isang dambuhala at may maraming pangil na elephant beast ang nanguna sa isang massive horde ng mga monster patawid sa maniabing kapatagan, na mabangis na umuungal habang pinasisimulan ang invasion. Ang higanting elephant beast ay walang awang yumapak sa mga defensive line, at walang kahirap-hirap na dinaluhong ang mga puwersa ng tao sa ilalim ng malalaki nitong paa. Bigla, isang dambuhala at kumikinang na asul na kamay na gawa sa purong enerhiya ang bumaba mula sa langit, upang harangin ang dambuhalang beast. Ang energy hand ay nagpakawala ng isang brutal at eksaktong strike, na marahas na pumutol sa trunk ng elephant beast, at nagpatamba sa monster. Ang mapaminsalang atakeng ito ay pinakawalan ni Him Uje, ang City Lord ng City 36, sa pagpapakita ng isang makinang at gintong avatar na napapaligiran ng maraming kumikinang na mga kamay, nagpaulan siya ng sunod-sunod na explosive energy strike sa mga puwersa ng kalaban. Nang makitang bumagsak ang higanting Elephant King sa napakalakas na kapangyarihan ng City Lord, ang mga tagapagtanggol na tao, na binubuo ng mga heavily armored mech at mga genetically fused warriors, ay nagkaisa at sabay-sabay na sumugod sa Beast Horde. Isang matindi at magulong labanan ang sumiklab sa buong maniabing battlefield. Ang mga puwersa ng tao ay marahas na nakipaglaban sa mga dambuhalang flying beast sa gitna ng mga mapangwasak na buhawi at naglalagablab na mga pagsabog. Maya-maya, sa loob ng isang abalang military tri-age facility na puno ng mga sugatang sundalo, naglakad si Mo Dongji kasabay si City Lord Him Uje. Nagtanong siya ng update tungkol sa Main City at nag-usisa sa kalagayan ng kanyang senior disciple na si Luo Chenshui. Blankong sumagot ang City Lord na ang sitwasyon ni Luo Chenshui ay hindi nagbago. Nananatili itong isolated at hindi kinagigiliwan ng kanyang mga kasamahan. Ipinaliwanag pa ng City Lord na ang elite mutant squad ni Luo Chenshui ay umalis na 2 araw na ang nakalilipas, matapos sumunod sa Deputy City Lord ng Main City para sa isang raid sa isang mapanganib at baluktot na lambak. Pinayuhan niya si Mo Dongji na ang pagbisita sa Main City upang makita ang kanyang disciple ay walang saysay sa ngayon dahil kasalukuyan itong ganap na hindi mock contact. Sa pagdating sa kailaliman ng subterranean ancient ruins, ginabayan ni Liu Quanwu sina Lin Zichen, Shen Qingan, at Yuyan patungo sa isang dambuhala at may masalimuot na ukit na bronze coffin na napupuluputan ng mga higanteng ugat.
Inanunsyo niya na ito ang himlayan ng natutulog na Pavilion Master. Ipinikit ni Lin Zichen ang kanyang mga mata at sinubukang suriin ang coffin gamit ang kanyang spiritual power. Gayunpaman, nalaman niya na ang kanyang mga pandama ay ganap na na-deflect ng sinaunang artifact, kaya hindi niya matukoy kung may tao sa loob. Bigla, isang mahiwagang telepathic voice ang nanggaling sa coffin, na direktang nagsalita kay Lin Zichen. Tumpak na tinasa ng boses ang kanyang mga stats, at binanggit ang kanyang murang edad, ang kanyang advanced Tier 4 status, at ang perpektong synchronization ng kanyang physical at spiritual strength. Nagpahayag ito ng pagkamangha na nakamit niya ang ganoong mataas na cultivation sa isang mundong salat sa mga resources. Nagulat sa biglaang pagpasok na ito sa kanyang isipan, agad na pumosisyon si Lin Zichen para sa depensa. Napagtanto niya na ang natutulog na babae sa loob ng coffin ay sapat ng gising upang makipag-usap sa kanya, na pinupuri siya bilang isang tunay na rare genius. Formal na kinausap ni Director Liu Quanwu nang may paggalang ang natutulog na Pavilion Master sa loob ng dambuhalang bronze coffin, upang ipakilala si Lin Zichen bilang ang batang henyo na nauna na niyang nabanggit. Binigyang diin niya ang kahangahangang mga achievement ni Lin Zichen, at binanggit na ang 19 anyos na ito ay nakakumpleto na ng 5 major body kenshings at nakarating na sa isang advanced tier 4 na biological level. Ang telepathic voice mula sa coffin ay direktang nagsalita kay Lin Zichen, na nagpapaliwanag na ang kanyang physical body sa kasalukuyan ay lubhang nanghihina. Hiniling niya rito na mag-transfer ng kaunti nitong chi at blood upang makatulong sa kanyang pagbawi ng lakas, at nangakong tutuparin ang anumang hilingin nito bilang kapalit. Habang pinag-iisipan ng kanyang mga opsyon, napagtanto ni Lin Zichen na ang pagbuo ng magandang relasyon sa isang napakalakas na entity sa ngayon ay magsisiguro sa kanya ng isang matatag na backer sa hinaharap. Magalang siyang yumuko at sumang-ayon, na nagsasabing bilang miyembro ng Heavenly Human Pavilion, handa niyang ibigay ang kanyang lakas ng walang anumang kondisyon. Natuwa sa kanyang sagot, tiniyak sa kanya ng Pavilion Master na tutuparin nito ang pangako kapag ito ay nagising na. Ang coffin ay nagsimulang maglabas ng gintong liwanag habang binibigyan niya ito ng instruction para sa transfer process. Sunod sa kanyang mga direksyon, humakbang pasulong si Lin Zichen at ipinatong ang kanyang kamay sa gitna ng mabas-isang ukit na takip, at nagsimulang maglabas ng kanyang chi at blood. Sa kabila ng kanyang pakikipagtulungan, nanatili siyang nasa high alert, at ihanda ang sarili sa isip na mabilis na tumakas agad kung ang kanyang danger perception ability ay makakita ng anumang banta. Ilang sandali matapos simulan ng transfer, pinagpawisan ng malamig si Lin Zichen dahil sa kaba. Napagtanto niya na ang coffin ay sumisipsip ng kanyang enerhiya sa isang nakababahalang bilis, na nagbabantang ganap na itong maubos mula sa kanyang internal reserves. Sa mabilis na pag-iisip, ginamit niya ang bago niyang storage space ability upang swabing kumuha ng isang blood recovery pill, at nabunutan ng tinek na mayroon siyang paraan upang mabilis na mapunan ang kanyang mabilis na nauubos na lakas. Habang iniinom ang pill, patuloy na tiniis ni Lin Zichen ang matinding energy drain, habang tahimik na nagdarasal na huwag muna siyang ganap na itodo at sagarin ng Pavilion Master ng sabay-sabay. 20 minuto ang lumipas, at nakatayo pa rin si Lin Zichen sa tabi ng nagliliwanag na coffin, habang inililipat ang kanyang kapangyarihan. Kinakabahang nanunood, tinanong ni Shen Qingan si Liu Chuanwo kung magiging maayos lang ba si Lin Zichen, dahil masyadong matagal ang proseso. Mahinahong tiniyak sa kanya ng director, sa pag-aakalang dahil patuloy pa ang proseso, kontrolado ni Lin Zichen at ng Pavilion Master ang sitwasyon. Bigla, napansin ni Liu Chuanwo ang isang paggalaw at binalaan ng grupo na ang mabigat na bronze lid ng coffin ay sa wakas ay nagsisimula ng gumalaw. Agad na kumilos sa pagbabagong ito, tumalon si Lin Zichen pabalik, palayo sa coffin, at nagmamadaling sumigaw sa lahat na maghiwa-hiwalay habang ang isang matinding liwanag ay sumiklab mula sa sinaunang artifact. Ang dambuhalang bronze lid ng coffin ay dahan-daang nawgad pababa ng patayo, na naglalabas ng makakapal na usok ng sinaunang alabok at enerhiya habang sina Lin Zichen at ang iba pa ay nanunood ng may pananabik. Mula sa loob ng usok, isang kahangahangang babae na may mahabang puting buhok at tradisyonal na kasuotan ang lumabas. Ito ay si Qi Qingmo, ang maalamat na master ng Heavenly Human Pavilion. Namangha na ang kanyang physical body ay hindi nabulok pagkatapos ng mahabang
Panahon ng pagkakatulog, maingat na nagpasya si Lin Zichen na gamitin ang kanyang danger perception ability upang suriin ang biological stats nito. Gayunpaman, agad na natukoy ni Chi Chingmo ang kanyang invisible probe. Casual niya itong pinuna at sinabing nangangailangan ng matinding lakas ng loob para sa isang nasa advanced tier pa lamang na walang pakundangan ay scan ang biological information ng iba. Nagulat na ang kanyang palihim na kakayahan ay napansin ng ganoon kadali, pinagpawisan ng malamig si Lin Zichen. Sa pagbaliwala sa kanyang pagkagulat, humarap si Chi Chingmo kay Director Liu Chuanwo at nagtanong kung ilang miyembro ang kasalukuyang nasa loob ng kanilang pavilion. Yumuko ng malalim, magalang na iniulat ni Liu Chuanwu na, kasama ang Pavilion Master mismo, mayroon silang kabuuang 6 na miyembro sa kasalukuyan. Idinagdag niya na ang isang miyembro ay kamakailan lang sumali at hindi pa ganap na nakakapag-integrate, kaya naman hindi niya ito isinama sa mga runs. Bahagyang tumango si Chi Chingmo bilang pag-unawa. Sa pagharap sa grupo, binanggit ni Chi Chingmo na dapat ay highly proficient na sila sa mga naunang body quenching stages ng kanyang teknik. Pagkatapos ay inanunsyo niya na ituturo na niya sa kanila ngayon ang advanced method para sa pagbubukas ng kanilang mga akupoint. Sa isang kaway ng kanyang kamay, nagpatama siya ng mga daloy ng gintong liwanag ng diretso sa noo ni Lin Zichen, Shan Qinggan, Liu Chuanwo, at Yu Yan. Habang pumapasok ang kaalaman sa kanyang isipan, napagtanto ni Lin Zichen na ang opisyal na acupoint opening method nito ay nagtataglay ng eksaktong kaparehong core principles gaya ng teknik na nakuha nila ni Shen Qinggan noon sa pamamagitan ng trial and error. Ang 4 sa kanila ay nagulat sa pagdagsa ng impormasyon. Ang bagong nakuhang kaalaman ay nagbunyag na ang acupoint opening method ay hindi likas na komplikado. Ang pinaka-crucial na elemento ay ang pagmaster sa eksaktong ritmo ng mga spiritual impact. Ang tunay na barrier to entry ay ang matinding physical strength na kinakailangan upang matiis ang masidhing prosesong ito.